Sa Pebrero, inaasahan na ang pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paano kaya ang magiging estratehiya nila matapos mabulilyaso ang impeachment complaint nung nakaraang taon? Sa pagkakataong ito, Si Reza Force Revenue Fiel, shoutout po makakasama natin live via Zoom si former Senator Antonio Sani Trillanes para pag-usapan ito. Magandang gabi po sa inyo, Senator, and Happy New Year! Happy New Year sa inyo, Ms. Nina, at sa ating mga viewers. Okay, Senator, sinong grupo po ang magsasampa ng kasong impeachment, itong panibagong paghahain ng impeachment? At sabi nga nila, dapat consolidated na ang mga reklamong ito. Ang mangyayari kasi nito, sa February 6, meron magpa-file. Hindi, kahit gustuhin man natin na mag-isa-isa iisahin na lang yung magpa-file, kaso hindi naman magkakasamang grupo yan. Iba't ibang personalidad, iba't ibang organisasyon. Kaya we will have to assume that different versions of an impeachment case against Sara Duterte will be filed. Ngayon, hindi naman problema yan kasi base nga dun sa ruling ng Supreme Court ay i-consolidate din naman yan eventually at magkakandak ng hearing sa House. Kasi sa pagkakaalam ko, bawal yung pare-pareho eh. Diba? Pare-pareho yung isasampan yung impeachment. O baka matulad lang ng dati, diba? Baka yung effort ninyo mapunta lang sa wala. Yeah. Kasi yun nga po yung di ba naging problema noong nakaraang taon, parang 4 yata yung nag-file at parang dahil sa technicality ngayon ay doon nagkaroon ng problema yung impeachment complaint. So ito, malinaw na po ba, Senator, kung kailan lang i-consider na kumbaga na initiated na ang isang impeachment complaint? Kumbaga clear na po ba ito? I-correct ko lang kasamang Jack na hindi naman yun ang dahilan kung bakit naantala yung last na filing, hindi dahil 4 na versions yun. Kung hindi, meron silang mga requirement. Ang sinasabi ng Korte Suprema dun sa ruling nila ay hindi na daw applicable yung third mode of filing, which is pagka mayroon ka ng 1/3 ng House membership, ay pwede mo nang i-fast break papuntang Senado. Senator? Ako mo, may problema. Ganun ang gawin. Ako, I do not agree doon sinasabi ni Congressman Tino kanina na kailangan pang aantayin yung magiging... Senator? Okay, mukhang nagkakaproblema. Hindi mo naman malalaman kung kailan nila ilalabas yan. Opo, naputol po tayo, no, Senator Sonny. Can you repeat yung lahat po nung sinabi niyo after Jack's question? Okay. Ganito, hindi naman ang dahilan kung bakit naantala yung filing last year dahil 4 na versions yung final. Naantala yon kasi merong... Ayan si Lostaño. Ito akala ko malakas yung mga Duterte. Ang totoong weak pala, Duterte. Bakit po? Bakit po weak yung mga Duterte? Unang-una, napakulong si Digong, yung pinakamalakas magyabang. Pangalawa, si Sara Duterte, piko na, nagmumura na, nagbabanta na. Pag ganyan na yung nangyari sa'yo, pinagbabantaan mo na yung presidente, first lady, dating house speaker, pag binagbantaan mo, ibig sabihin mababa talaga yung quality ng utak mo. Wala, weak ka talaga. Kasi hindi mo kayang idaan sa legal eh. Dinadaan mo na lang sa pamura-mura, pagbabanta. Pangulo pa yung minura mo, pinagbantaan mo. Diba? So, weak ka. Ikaw yung weak vice president. Weak vice president ang tawag dyan. Diba? Tuloy natin to mga pre. Interpretasyon, yung Korte Suprema na sinasabi nila dapat magkakandak na ng hearing. Hindi pwede yung fast break mode na yung pagka may nakapirma na 1/3 na congressman ay dire-diretso na itatransmit. Ang sinasabi nila, kailangan magkandak muna ng hearing para mahima yung mga issue bago magpipirmahan ng 1/3 kung makakaabot man ng 1/3. So, ito, mareresolbahan yan dito. Pag final, the impeachment case will be referred to the committee. Wait lang, may ads lang. Okay, talagang nagkakaproblema. Napuputol po. Sufficiency in form and substance. Okay. Tapos na hearing. Opo, we got po sagot. No, medyo napuputol-putol po, Senator, pero let's try another question po. Saan po magfo-focus ngayon ang impeachment complaint? Sa confidential funds pa rin po ba? Hindi lang yon. Kasi may pa tayo may Madriaga pa. Bago yun. Fresh na fresh yun. Hindi recycled yun. Fresh na fresh kasi ang sabi ni Pulong, recycled daw.
Recycled. Eh, may Madriaga pa. Ah. May mga bagong may mga Talagang medyo hirapan tayo. Siguro balikan na lang natin si Sen. Sen, yes. Oh, sayang medyo po yung mga sagot nyo, napuputol po Yan. tayo. Yan, try po natin ulit. Yung ulitin ko po yung tanong po ni Nina. Kung saan ho ngayon magpo-focus yung impeachment complaint, ang focus po ba ay confidential funds? Siguro dagdag ko na rin po ba na gagamitin na rin po ba yung affidavit ni Madriaga this time? Yun nga po, yun ang magiging bago. Kailangan isasama na natin yung mga bagong aligasyon. Ito ni Madriaga, daan pa lang yan sa House, eh makikita na natin kung talagang nagsasabi ba itong taong ito ng totoo o hindi. So, yan ang madadagdag. Tapos yung ill-gotten wealth, di ba? Yung sa bank accounts niya, eh lalabas ito dito sa House, House of Representatives pa lang. Makikita na ng tao kasi ito yung pinagkakaiwas-iwasan noon pa nila VP Sara at ni Digong. At ito, finally, di malalabas na to dito. Alright. Mapunta naman po tayo dun sa isa pang sitwasyon, man of the hour. Halos 2 buwan na pong hindi nagpapakita si Senator Bato de la Rosa. Ang tanong ng marami, dapat na po ba siyang sampahan ng ethics complaint at this point? Pwede naman pero on my part, ang plano namin is bigyan pa siya ng ilang buwan para masabi natin na talagang binigyan na siya ng pagkakataon para lumabas at magpakita bago tayo magpa-file ng ethics case. At Hindi na lalabas yan. Oh, lalabas yan pag nagpalit na ng presidente. Kapag hindi nahuli ngayon. Okay? Pero pag nahuli yan ngayon, edi magsasama na sila ni Digong. Diba? Magiging karton na rin si Bato. Si Bato, naging PNP chief. Tapos, naging senador. Nung naging senador si Bato, kasunod yan, magiging karton. Pagkatapos ng karton, dito na yan. Alam nyo to, alam nyo to. Ito. Alam nyo to. Alam nyo yan. So, dyan na yan. Dyan na pupunta yan. ito naman, kahit hanapin sa bawat kahit na anong ahensya ng gobyerno, sinasabi wala pa raw warrant. So wala siyang dahilan para maging absent. Pero yun nga po, in the first place po ba, I don't know partner, kung may narinig ko ba, may binigay bang valid reason na ba si Senator Bato bakit hindi siya nag-a-attend? Senator, may binigay ba siyang paliwanag? Kasi hindi naman yata pwede niya i-rason na may warrant siya kaya siya hindi po papasok. Yan po, wala po siyang binigay na valid reason. And in fact, Walang valid reason. Kung sasabihin niya may warrant na, tatanungin ka naman, patingin ako ebidensya kung meron na ba talagang warrant. Kung may warrant na ba talaga. Kung wala, diin siya dito. Kung lalabas naman siya ngayon, bigla siyang lalabas ngayon sa lungga niya, kung saan man siya nagtatago, ang mangyayari dyan, dadamputin naman siya. O kasi may ICC. Ang maganda dito mga pre, hindi na isa publiko yung warrant. So, hindi magiging, kumbaga, hindi ito magagamit na dahilan ni Bato na para masabi niya na hindi, kaya ako hindi pumapasok sa Senado may warrant kasi. So maganda to kasi hindi po lumabas sa publiko na meron siyang warrant. Yung papel, hindi. Diba? Pero sabi-sabi, meron daw. Pero wala nga namang, yun yung pagbasihan, hindi naman pwede yun. Diba? Tuloy natin. tama po kayo dyan, kahit na may warrant ka, kailangan mong harapin. Di ba? So, doon mo ilaban kung ano ba yung mga dahilan mo at bakit hindi mo dapat respetuhin yung warrant na yon. So wala po siyang valid reason kaya eventually binibigyan lang namin siya ng ilang panahon. Pero kung may magpa-file po ng mas maaga, di mas mainam. Opo. At ano naman po ang reaksyon ninyo sa sinabi ni Senator Amy Marcos na parang tinatakot di umano si Senator Bato? Asa na naman yung pananakot yan? May pananakot ba? Wala! Lahat ng sinasabi dyan ni Trillanes, nasa batas yan. Na posible nilang aksyonan. Diba? Yung pananakot. Wala talaga. Baliw na rin si Amy. Bakit di nila ilabas na lang ang warrant kung meron naman talaga? Alam nyo, bakit ka matatakot kung may warrant o wala? Kung wala pang ang warrant, ba't ka matatakot? Kung may warrant, ba't ka rin matatakot? Di ba? Ganun lang naman yan eh. Si Senator Laila de Lima, pinakulong nila, ginawa nga, inimbento lang nga nila yung kaso, hinarap yung warrant, di ba? O nung, Rosie Kaayaw, shoutout po ito,
nung ako, binigyan ako ng warrant, nung ako ay nasa Senado, lumabas naman ako at hinarap ko yung kaso na yun. So, ganun talaga. Problema niya yun, ba't siya matatakutin? Di ba? Oh, tsaka di ba yung statement niya dati, handa siyang Alam nyo, naawa nga ako kay Digong eh. Kasi, yung kanyang, kasi walang chicks dun eh. Wala kasing chicks sa dahig. Pinapaipit na lang yata sa pintuan. Nakakaawa yung tatay niyong karton. Taurus. Tulungan mo lang yung tatay mo. Kasi, balita ko, long hair na daw, ermitanyo na. Manipis na daw yung katawan, payat daw. Pag naliligo daw, yung paa ba, hindi, sabi ni ano yan, ni Pulong, hindi daw pinapaliguan. So, ano yan? Alam mo, pag hindi mo binabasa yung kahit anong parte ng katawan mo, mangangamoy tae ka. So, ngayon, gets ko na. Gets ko na, kaya kung bakit siya tinatawag na dutae. Gets ko na pala. harapin. Kahit lumabas yung warrant mula sa ICC. Kung At handa natatandaan nga mo. pumunta pa dun sa Dahig eh. At samaan Oo. ang si dating Pangulo. Oo. Oo. At yun na nga yung sinasabi ko dito kasi alam nyo, yung sa mga kababayan natin, huwag nyo iisipin na Katulad nito ni Taurus, wala namang alam to. Hindi niya kaya mag-focus sa issue dahil bobo nga ito eh. Pinanganak lang ito ng nanay niya. 10 po yung tatay nito. Kinantot-kantot lang yung nanay ng mabaho. Siya yung bunga. Diba? Kaya walang utak to. Hindi man marunong to dito sa mga idol digong ka. Wala ka namang alam. Bobo ka naman. Diba? May muka ba na bulol? Muka. Diba? So, mahiya ka sa sarili mo. Sabihin mo sa nanay mo, mag-finger na lang. Ugasan niya yung pukin niya. Salsalin mo yung tatay mo at tsupain mo yung tatay mo at pinggirin mo yung nanay mo. Diba? Kasi pareho kayo mga mga bobo, no? Kung patay na yung nanay mo, naku, tanggalin mo sa kabaong. Tanggalin mo sa kabaong. Sabihin mo, Nay, bakit mo ako pinanganak na tanga? Kaya tuloy natin to, tuloy. na inimbentohan lang ng kaso ito si Bato ha. Alam nyo yan. Alam ng mga kababayan natin yan. Kahit supporter ka pa nila Duterte, nila Bato, alam nyo nung Kahit panahon supporter ka pa ni Duterte, ni Bato, tanga ka talaga kung supporter ka nila. nila yan, libo-libo yung nangamatay ng mga Pilipino. Bawal po yun. Hindi po yan pwede. Kaya itong kasong kinakaharap niya, yun ang basihan. Kaya kailangan harapin niya. Hindi naman ito pre na project lang siya eh. Pero yun nga, Senator, kanina yung minabasa ko na isang sa social media na sabi niya nung isang influencer na sinabi niya nakita na niya yung warrant daw mula sa ICC. Pero Senator, kayo po ba, may info kayo once and for all, meron ba talagang warrant Basta na? influencer, DDS influencer ko no ng mga garbage creator. Fake news yan. Ako nga, hindi ko pa nga nakita yung warrant. Mas magaling pa siya sa mainstream. Sus, Marius. Nakalabas laban kay Senator Bato? I would not confirm or deny having seen any warrant. Basta it's up to the judgment call ni Bato kung meron bang warrant o wala. At pumasok siya. But that aside, kailangan obligasyon niyang pumasok kasi binoto siya eh. Nung taong bayan nung nakarang halalan eh. So, ano siya doon? Obligasyon niya yon. Duty niya yon. Okay, maraming So, yun lang naman yung video mga pre. Kayo, anong reaction nyo dito sa ating video ngayon? Comment down below. Nalalapit na yung paghuhukom. Kay Sara, kay Bato, magtago na kayo habang si Bongo, anong ginagawa ni Bongo ngayon? Anong ginagawa ni Bongo ngayon? Dumidikit kay PBBM. Anong ginagawa ni Bongo ngayon? Ano? Gusto niyo makita? Gusto niyo pakita ko sa inyo? Anong ginagawa ni Bongo ngayon? Papakita ko sa inyo ha. Wait lang po ha. Yan yung ginagawa ni Bongo ngayon. Kita niya yan? Ayan yung Bongo ninyo, dumikit na sa administrasyon kay PBBM. Natakot. Yan. Ang tibay, no? Paano na yan, mga DD shits?
Mga bobo! Oh, iiwan na daw ni Bongo si Lustay. Hindi naman daw siya natutulungan yan eh. Oh, pati si tatay niya, iiwan na daw. Oh, di... Para masave lang daw siya, hindi daw siya arestuhin. Oh, pero... Bongo, kahit ano pandikit mo sa administrasyon kay PBBM, wala nang tiwala sa'yo yan. Nirerespeto ko lang kasi lumapit ka eh. Pero yung magtitiwala pa sa'yo, wala. Reject ka. Anong reaction dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung mga komento, mga pre. Maraming salamat po sa sumama sa ating video ngayon. Ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. At may TikTok, Facebook tayo, kalimbangin nyo na yan.